Sa eksenang ito, si Aaron, iniisip ang desisyon niyang tumigil na sa pagboboksing. Una, pakiramdam niya ay ayos lang ito, pero pagkatapos ng ilang oras, hindi pa rin siya makatulog. Nagpasya siyang mag-jogging, at nakakasalubong niya ang mga kilalang tao sa daan, binabati ang bawat isa. Samantala, makikita si Yu ay tumatakbo rin, subalit tahimik lamang, at walang kinikilala, at nag-iisa. Lipat ang eksena kala Aaron at pinapayuhan ng kanyang asawa ang kanilang anak na si Emily na kainin ang mga karot. Sinuportahan ito ni Aaron na sinasabing ang pagkain ng karot ay makakatulong kay Emily na lumaking malakas tulad niya. Pero sinabi ni Emily na hindi niya gusto ang mga karot. Sinasabihan naman ng kanyang asawa si Aaron na dapat siyang maging halimbawa at kainin din ang kanyang mga karot. Subalit ayaw din ito ni Aaron, ngunit pero nang magseryoso ang kanyang asawa, agad niyang kinain ang mga karot at sinabi na masarap ang mga ito. Nagpalit ang eksena kay Yu na nagpapakain sa kanyang pusa sa bahay, pero nanatiling tahimik at hindi gumalaw ang pusa, kaya natahimik din si Yu. Bumalik ang eksena kay Aaron at sa kanyang pamilya. Masayang sinabi ni Aaron kay Emily na pwede silang pumunta kahit saan basta sabihin lang niya at sobrang kinatuwa ito Emily sa pangakong ito. Agad na nagdesisyon si Aaron at ang kanyang pamilya na pumunta sa parke. Napansin ng asawa ni Aaron na parang may iniisip siyang mabigat at tinanong kung may iniisip ba siyang nakakalungkot. Habang pinapanood ang kanilang anak na naglalaro, inamin ni Aaron na medyo nakakaramdam siya ng guilt dahil pakiramdam niyang hindi niya deserve maging masaya tulad nito. Nagpalit ang eksena kay Ki at sa kanyang assistant coach na nagugulat sa laki ng punching bag. At habang tinitingnan ito ni Ki, sinabi niyang sapat na ito para sa kanilang training. Bumalik ang eksena kay Aaron sa parke. Sinabi ni Aaron sa kanyang asawa na iniisip niya kung talagang okay lang ba ang lahat. Hinawakan ng kanyang asawa ang kamay niya at tinawag siyang isang malaking lalaki na emosyonal at ngumiti habang sinasabing huwag mag-alala dahil siya ay isang mabuting asawa at isang kahangahangang ama. Samantala, makikita si Yu na tuloy-tuloy na sinusuntok ang malaking punching bag na nagpapakita ng kanyang dedikasyon. Nagpalit ang eksena kay Emily na nagbibigay ng regalo sa kanyang ama. Tuwang-tuwa si Aaron at nagpasalamat kay Emily na tinawag pa niyang kanyang prinsesa. At habang pinapanood naman siya ng kanyang asawa iniisip nito na karapat-dapat si Aaron na maging masaya. Nagpalit ang eksena pabalik kay Yu na nakakamit ang perpektong pangangatawan mula sa kanyang pag-iensayo na nagpagiti kay Ki at iniisip na siguradong babalik din si Aaron sa pagboboksing. Nagbago ang eksena sa bahay ni Aaron. Tumunog ang doorbell at nang puntahan ni Aaron, nagulat siya nang makita si Carmen. Bumabati si Carmen at humihingi ng pabor. Gulat si Aaron at agad na lumapit ang asawa ni Aaron kay Carmen, nag-aalala at tinatanong kung okay lang ba siya. Nagsimulang umiyak si Carmen at agad siyang niyakap ng asawa ni Aaron. Matapos mapakalma ang sitwasyon, nag-usap sila tungkol sa kanilang susunod na hakbang. Iminungkahi ng asawa ni Aaron na mag-file ng police report, pero ipinaliwanag ni Aaron na hindi ito makakatulong dahil siguradong maingat si Ki at walang iniwang ebidensya. Ang paggawa nito ay maaari pang maglagay sa panganib kay Carmen. Hindi makapaniwala ang asawa ni Aaron sa sitwasyon. Saglit na lumipat ang eksena kay Ki, na iniisip si Aaron at inamin na bawat tao ay may kahinaan. Bumalik sa eksena kay Carmen, nagmakaawa siya kay Aaron, humihiling na bumalik ito mula sa pagreretiro para sa isang laban kay Yu. Ipinaliwanag niya na kung matalo si Yu kahit isang beses, mawawalan ng interes si Ki sa kanya. Nagsusumamo si Carmen kay Aaron, umaasa na ito ang solusyon para maging ligtas si Yu. Samantala, makikitang inuubo ng dugo ang pusa ni Yu at tahimik siyang nag-aalala. Nagpalit ang eksena kay Aaron at sa kanyang asawa na nag-uusap tungkol sa sitwasyon. Tinanong siya ng kanyang asawa kung ano ang plano niyang gawin na kung gagawin niya ito para na rin siyang naglalaro sa plano ni Ki. Aminado siyang gusto niyang manatiling retirado si Aaron. Pero alam niyang tulad ng pagligtas ni Aaron sa kanya noon, kailangan din nila ngayon si Aaron. Hinawakan ni Aaron ng mahigpit ang kamay ng kanyang asawa. Hinikayat siya ng kanyang asawa na ituloy ito, at sinabi niyang susuportahan niya si Aaron. Tumango si Aaron bilang sagot. Mahigpit na sinabi ng asawa ni Aaron na huwag siyang matatalo para sa kapakanan ng mga nangangailangan ng tulong niya at para sa kanila. Sinabi ni Aaron na hindi siya mabibigo. Simula ang eksena, at abala ang mga reporter, inaaprubahan ang isang proposal at naghahanda ng interview sa boksingero. Sa gitna ng kaguluhan, iniisip ni Peter ang excitement sa mundo ng boxing. Nagpalit ang eksena kay Aaron na nasa harap ng isang press conference. Inanunsyo niya na lalaban siya ng isang huling laban, layuning manalo sa heavyweight title laban kay Yu, at pagkatapos ay magreretiro na siya.
Habang pinapanood ni Peter si Aaron, iniisip niya kung paano bumalik si Aaron mula sa pagreretiro at tinanggap ang title match laban kay Yu. Napagtanto niya na ang laban na magpapasya kung sino ang aabot sa rurok ng tagumpay ay malapit ng maging katotohanan. Lipat ang eksena habang napansin ng isang matandang lalaki sa gym ang pagdating ni Aaron. Binati siya ng matanda at sinabi ni Aaron na nasa kanyang pangangalaga siya muli nito para sa isang huling laban. Sinabi ng matanda na gawin ni Aaron ang gusto niya, pero nagbigay pa rin siya ng payo kahit pakiramdam niya ay hindi siya sapat na bihasa para magbigay nito. Binalaan niya si Aaron na kahit gaano pa siya kagaling, kailangan niyang maghanda ng mabuti. Sumagot si Aaron na naiintindihan niya ito. Pinayuhan pa ng matanda si Aaron na maghanda na isakripisyo ang kanyang buhay. Muling sumagot si Aaron ng naiintindihan ko na nagpapakita ng kanyang determinasyon at kaseryosohan. Lipat ang eksena habang nagsisiyasat ang mga pulis sa isang gusali nang biglang lumapit si Ki at binati sila ng ngiti. Nabigla ang mga pulis sa nakita nila sa likod ni Ki. At agad naman na inanyayahan ni Ki ang mga pulis na lumapit at nakita nilang isang bola ng kanyon mula sa isang makina ang tumama at nagbasag ng pader ng isang iglap. Subalit hindi lang iyon, sa gitna ng 5 makina, makikitang iniiwasan ni Yu ang bawat kanyon na pinapaputok sa kanya. Ipinaliwanag ni Ki sa mga pulis na si Yu ay nag-ensayo. Nagulat ang mga pulis at tinanong kung talagang matatawag na training yon gamit ang mga bola ng kanyon. Kinumpirma ni Ki na totoo yon, at sinabi niyang si Yu ay nag-ensayo para mabuhay na sobrang ipinagtaka naman ng mga pulis ang ibig sabihin ni Ki doon. Lipat ang eksena at makikitang sinusuntok ni Aaron ang kanyang sparring partner, nang may matinding lakas. Sinasabi ni Peter sa coach ni Aaron na laging kahanga-hanga ang lakas ng suntok ni Aaron. Sumasang-ayon ang coach, subalit tinanong ni Peter kung talaga bang kailangan ng sparring partner na magsuot ng bomb protection gear para sa proteksyon. Nilinaw ng coach na hindi ito kinakailangan, ngunit isang pag-iingat lamang, at nang tinamaan na nga ni Aaron ang katawan ng kanyang sparring partner ng malakas, dahilan para mapaluhod ito sa sakit. Nag-aalala si Aaron at tinanong kung okay lang ba ang kanyang sparring partner. Habang nahihirapan at umuubo, siniguro ng sparring partner na okay lang siya. Nabigla si Peter sa nakita at nang sabihin pa ng coach ni Aaron na kinakailangan talagang magsuot ng bomb protection gear ng sparring partner dahil sa lakas ng suntok ni Aaron. Samantala, mabilis na lumipas ang oras at makikita natin si Aaron at Yu na patuloy na nag-ensayo at nagpapalakas at nagpalit ang eksena kay Yu sa isang klinika kasama ang kanyang pusa. Sinabi ng veterinaryo kay Yu na sa ngayon, ligtas na ang pusa ngunit ipinaliwanag na ang pusa ay higit sa 100 taon na sa edad ng tao. Karaniwan, hindi tumatagal ng ganito katagal ang mga pusa. Sinabi ng veterinaryo na mukhang gusto ng pusa ni Yu na manatili sa kanyang tabi hanggat maaari. Pinayuhan niya si Yu na maghanda na para sa huling paalam. Samantala, tinitingnan naman ni Aaron ang kanyang natutulog na anak na babae. Habang sinasabihan siya ng asawa niya na kailangan niyang bumalik ng ligtas. Sinabi ni Aaron na siyempre, babalik siya bilang panalo para sa kanya at kay Emily kung hindi man para sa iba. Sumagot ang asawa ni Aaron na maghihintay siya, at dumating na nga ang araw ng laban. At sa dressing room, sinabi ni Ki kay Yu na naghanda siya sa lahat ng posibleng paraan. Iniisip ni Ki na ang natitira na lang ay tingnan ang magiging resulta. Pinaalala niya kay Yu ang mga unang araw nito sa gym, at binigyang diin na hindi siya dapat papatamaan ng kahit sino dahil ang katawan niya ay hindi ginawa para tiisin ang mga suntok ng isang heavyweight, lalo na mula kay Aaron Tide. Binalaan ni Ki si Yu na kung makakatama si Aaron ng kahit isang suntok, hindi lang ang laban ang mawawala, baka pati buhay niya. Sinabi ni Ki kay Yu na patayin si Aaron bago pa siya mapatay nito. Biglang nagsalita si Yu na binanggit ang kanyang pusa sa bahay at humiling kay Ki na alagaan ito kung sakaling mamatay siya sa laban. Pumayag si Ki at nagtanong kung may iba pa siyang hiling, at sumagot si Yu na wala na. Kaya sinabi ni Ki na oras na para umalis. At nagsisigawan na nga at nag-cheer ang mga tao habang lumalabas si Yu. Ang mga announcer ay masiglang bumabati sa mga boxing fans sa buong mundo, sinasabing dumating na ang pinakahihintay na araw. Ipinakikilala nila ang laban bilang World Heavyweight title sa pagitan ni Yu at Aaron Tide, na sinasabi na ang pinakamalakas na boksingero sa kasaysayan ay malalaman ngayong araw. Parehong kinikilalang pinakamalakas na boksingero sa mundo si Yu at Aaron, at ang tanong kung sino ang magwawagi ay nagiging mas matindi. Sa kabilang panig ng ring, iniisip ni Aaron na hindi mangyayari ang inaasahan ni Ki. Habang tumataas ang tensyon, ipinapahayag ng mga announcer na nagsisimula na ang laban.
At dito na po natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po. Mag-like at subscribe para sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli.